Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, ginanap na ang unang bahagi ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Hunyo 19. At sinabi ng parehong partido na naging maayos ang nangyaring pagdinig kung saan minarkahan ang mga ebidensyang gagamitin at pinangalanan ng mga posibleng witness sa gaganapin na paglilitis. Magpapatuloy ang pre-trial conference sa darating na Lunes para pag-usapan naman yung mga susunod pa ho na mangyayari dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin ng batikang abogado at dean ng Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence at dati rin hong parte ng Defense Counsel ng dun sa impeachment ho ni former Supreme Court Justice nga ho, Renato Corona, Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Siyempre, nandito ho si Attorney Tranquil Salvador III. Good morning, Attorney Salvador. Welcome sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Nakikinig sa iyo ngayong weekend, ngayong Sabado. Ayan, good morning ho, sir. Sir, ito ho para ho sa kaalaman ng ating publiko, ano ho ba yung pre-trial conference na ginaganap ho dito sa impeachment ni VP Sara at paano ho ito naging iba doon sa pre-trial conference naman doon sa usual courts ho na alam ho natin? Alam ninyo, ang pre-trial ay isang proseso bago magsimula ang trial. At yung pong napag-usapan sa pre-trial, as we say among lawyers, that this will dictate the conduct of the trial. Yan po yun. Ngayon, katulad na sinabi ni Attorney Galang, ano ba ang nangyayari? Ngayon, to be very, very clear, ang present rules of impeachment ng Senado ay walang rules on pre-trial. So malamang ang kanilang sinusundan ay rules on pre-trial na ginagamit ng abogado o nasa rules of court. Pero hindi naman dapat ikabahala ito ng ilan dahil maganda naman yung may pre-trial para marami nang napagkasunduan, marami nang na-limit na issues bago ka pumunta sa trial. Now, liwanagin natin kung bakit maganda na meron silang pre-trial. Una, may mga bagay kasi or may mga facts, material relevant facts na maaring naamin na sa salitang Tagalog or sa salitang Ingles na admit na. Okay, na-admit na ng parties. So, ibig sabihin, hindi na po ito kailangan ulitin pang patunayan, di ba? Kasi hahaba ang proseso. Bigyan natin sila ng example. For example, ang isang matter na gustong patunayan ay may na-issue pong, let's say, cheque for a particular individual involving a confidential fund. Okay? Kung yun po ay ina-admit, for instance, at kung sino yung payee noon, ay hindi na po kailangang patunayan iyon. So yun yung maganda pag yung, okay, na-admit na yan, nakalagay na sa papel, nakalagay na sa affidavit, may mga dokumento nagpakita noon, yun, admission yun. Iba naman yung tinatawag natin proposed stipulation. Ano po ba ang proposed stipulation? Ang ano nga yan, katulad ng salitang narinig nyo, yun ay proposal lamang. Okay? Ibig sabihin, ikay hinihikayat mo yung kabaling bahagi na, uy, mag-stipulate na tayo. Ano ba epekto pag nag-stipulate? Di admitted na hindi kailangang patunayan. So may kaiba yung admission kasi nag-i-exist na siya, iba yung proposal. Yun ay iminumungkahin mo lang sa kabila na, aminin mo na yung video na ginamit, yung sinasabing threat doon sa first couple, authentic yan. Ayan, proposal yon. Ibig sabihin, pag inamin ng kabila, authentic yan. Hindi mo na kailangan dumaan sa pag-prove ng authenticity. So, iikli yung proseso ng kaunti. Nakita nyo po, ganun yun. So, iba yung admission, iba yung proposal for stipulation. Yan rin pong pre-trial na yan, na makikita nyo, mag-identify rin sila ng dokumento. Alam niyo yung mga dokumento. So minsan, depende sa dami ng dokumento nila, I would suppose na lalampas sa 100 yung mga dokumento dyan, di ba? So, bakit makatutulong ang pre-trial? Bakit na lang hindi hintayin yung trial, di ba? Para markahan ng mga dokumento ito. Paliwanag ko. Kahit sa actual court proceedings po kasi ganito. And imagine niyo, let's say ako po yung abogado. Tapos sinabi ko, tinanong ko yung testigo, let's try to mimic a real trial. Sabi ko, tinanong ko sa testigo, Mr. Witness, I am presenting to you a copy of a document.
please tell us if this is the deed of absolute sale that you're referring to. Pag sinabi niya, yan nga po. Apo. So, ibig sabihin po niyan, pag sinabi, yan nga po, at this juncture, Your Honor, may I request that this deed of absolute sale be marked as by Exhibit A. Nako, pag sasabihin ni presiding officer, okay, mark it, tapos tatatakan, tapos pipirmahan, tapos ibabalik, examinin ng kabila. Can you imagine that? So mahina ang 5 minuto. Napakahina nun. Pag makapalang dokumento, baka umabot na 10 minutes, 15 minutes para examinin ng kabilang bahagi yun, kabilang partido. So yan ang purpose talaga ng pre-trial. Para, okay, itong dokumentong sinasabi ng prosecution, may dala silang photocopy ko, compare natin sa original. Okay na. Okay. So hindi na sila magtatalo on the ground. Ganun rin po sa bahagi ng defense. Ganun po yun. Tapos rin po, diyan sa pre-trial, ina-identify rin po yung mga testigo. Ilan ba testigo mo? Parang kung tama ang rinig ko, ang prosecution, ang una nila, baka 30 lang eh. Tapos sabi nila, sinama na nila lahat. 50 plus na. Kasi baka mamaya, questionin pa kami. Yung ganun din, ang depensa, identify rin nila yung mga testigo nila at yung mga dahilan kung bakit sila ipipresenta. So, nakita niyo yung pre-trial. Matapos po nun, kaya makikita nyo matagal. Kaya matagal yan. Kasi kung maraming dokumento, pag maraming testigo, isa-isahin yan eh. Susuriin nila yan kung irrelevant naman yan eh. Tapos po, meron pa ang pinaka-critical, identification ng issues. Ano ba mga issues natin? Anong patutunayan? Tandaan nyo, 4 yung articles of impeachment. So, if-frame nila yan. If-phrase nila yung issues na yan, para yan ang magiging guide ng mga hukom ng mga senator judges na dun, yun ang kailangan patunayan yung issues na yon. So, yan ordinarily, Attorney Galang, ang nangyayari sa pre-trial. Ayan po yan. Kaya sinasabi ko that will dictate the conduct of the trial. Alright, sir, for orderly, no? For orderly na presentation yes. ng trial. Sir, ito madami din nagsasabi na bakit daw hindi umattend si VP Sara Duterte sa pre-trial. Marami din nang nag-ano sa kanya na dapat pumunta siya doon. Yun hubang accused, kailangan huba talagang umattend doon sa pre-trial conference pa lamang? Alam nyo, yung parties, bigyan natin ng idea, no? I-differentiate natin kasi ibang proseso ito impeachment, Yung kung sa court yan, may civil case, may criminal. Sa civil case po, kung civil case yan, pwede mo namang i-authorize ng party yung abogado niya or any third party na mag-appear in his place or in her place. Pwede yun. You could authorize someone to appear in your stead sa civil case. Sa criminal case, iba naman ang usapan. Kasi sa criminal case, dahil probably you're out on bail, ikinumit mo sa hukuman na mag-a-appear ako. Basta may notice ako. So sa criminal case, kailangan uma-appear ang akusado. Kasi tatanungin niya, asa akusado? Saan ang akusado? Tinatanong niya ni judge. Pero ito nga impeachment. Kasi nga, sa ngayon, nag-aano pa lang sila eh. Ini-streamline pa nila yung proseso. So yung mga iba, alam mo naman, Attorney Galang, ang mabigat dito kasi, yung usaping ito hindi lang legal eh. We make an effort to make it legal, appear to be legal and constitutional, but a lot of things here are what? Political. Kita mo lahat ng ginawa, hindi ginawa, may kwento. Dapat umappear siya. Di ba? At allow me naman to take this opportunity na mabanggit ito dahil dati rin akong naging tagapagsalita. Very critical yung role ng tagapagsalita ng dalawang bahagi. Dapat po kasi nakatutulong sila para paliwanag sa publiko. Hindi po sila nagsasuggest ng information na hindi dinidiscuss. Dapat ganun. Kasi tagapagsalita ka lamang eh. Hindi ka nagsusubo ng information na sa tingin mo yun. Dapat ibinibigay mo sa kanila yung tunay na nangyayari at hindi yung pananaw mo na nangyayari. Kasi may limit yan ng mga parties ayon sa Senate rules, hindi dapat nagko-conclude ng merito ng kaso. Hindi po dapat nila ginagawa niyo. Apo. Kahit malinaw ho yan na hindi naman ho talaga kailangan na yung appearance ni VP Sara at this point doon sa pre-trial conference. Ito naman sir, ito madami din nagtatalo ho dito kasi si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong. Ito naman si Senator Bato de la Rosa ay nagtatago. So nabawasan ho yung mga miyembro ng Senado. Okay. Ilan na ho kaya yung number na kailangan para ma-convict ho ito si VP Sara Duterte? Maganda yung tanong mo, Attorney Galang, kasi yan ang pagtatalunan, maniwala ka sa akin. Hanggat pagsimula ito at pag hindi ito na-resolve yan, pagtatalunan yan. Bakit? Ano bang nakalagay
sa Article 11, Section 3, kung di ako nagkakamali, Paragraph 5. Sigurado ako sa Article 11 tsaka Section 3. Yung Paragraph 5, kung hindi ako nagkakamali, yun. Nakalagay kasi doon, kailangan ng concurrence of all. Okay? Ibig sabihin, kailangan ay sumasang-ayon ang 16 para ikaw ay makonvict. Ayan ha, sumasang-ayon, concurrence. So, ang ibig sabihin noon, ano ang 2/3 ng 24? Kasi sinasabi natin, lahat sila ay miyembro. Okay? Kasi yun yung tinadhana ng saligang batas. Ano ba 2/3 ng 24? 16. Okay, 16. So, ngayon naman, katulad kaya nga tinanong mo sa akin, yung si at large hindi naman namin makita si Senator Bato Meron nga nagtanong sa akin, hindi ba that is a vacant seat? Di ba? Ganun sabi nila. Tapos wala naman si Senator Jinggoy preventively detained kasi may kaso di wala rin. There is also a vacant seat. Di ba? Attorney Galang. Pero pinag-uusapan dito, kung talagang pag-uusapan natin ang saligang batas ayon sa formulation nito, ang sinasabi ay concurrence, pagsang-ayon ng 16, 2/3 para matanggal ang isang impeachable officer. Now, sasabihin natin, alam niyo naman, siguro kaya mo natanong, marami nang usapin dyan. Now, ano ba yung ugat niyang boto na yan? We have to understand it in the light of the Constitution. Alam niyo po, ang Constitution ay isang fundamental law ng ating bansa. At ang bawat bansa ay may saligang batas. Ang kaya nga po, hindi ba laging issue yan? Ba't bubabaguhin ng konstitusyon? Hindi dapat binabago yan. And the Constitution should go beyond or live beyond our lives. Wala na tayo sa mundong to. Konstitusyon pa yan unless baguhin nila yan. And therefore, for purposes of institutional stability, hindi dapat dinudot-dot yan. At hindi natin dapat na, ay, ganito yan, nagbibigay ng opinion, ginugol. Hindi po with all due respect, So, ang tatanungin natin, pero siyempre, may iba sasabihin naman, ikaw naman attorney, logical, wala sila, paano sila magpa-participate? Hindi naman dito pinag-uusapan ng participation Ang pinag-uusapan dito, nagko-concur. Kasi kahit wala yung dalawa, maabot ba yung 16? Pwede. Pwede naman maabot Kahit wala sila Ngayon, pag-usapan natin yung sabihin natin paano nga kung tanggalin natin yung dalawa? Pag tinanggal mo yung dalawa, di lang kailangan mo 15. Di pa baba ng pababa yun, Atty. Galang. Pag ginawa mong 20, sabihin natin, wag naman mangyari. Meron na namang makulong, meron na namang magtago. Naging 20. Di 13. Asumin natin na 13 ang boto. Asumin natin yung mayorya na 13, di tapos na. Hindi ko sinasabing gano'n ang boto nila, Alam mo naman ng tao, sasabihin nila, it's a numbers game. Alam mo mga tao iba-ibang tao di ba? Iba-ibang opinion. Kaya kung akong tatanungin dyan, I'm very careful in giving yung opinion. Kasi sinasabi ko sa inyo, sinasabi ng batas, to maintain balance. Yan ang intent ng saligang batas. To protect that provision of the Constitution to be weaponized politically. Kaya nga hindi yan mayorya lamang Kaya ginawa lang 2/3 yan para kailangan mo kumuha ng super majority para makapagtanggal ka. Kasi may mandato ang tao So kailangan mo pakita mo na may sapat na dahilan para tanggalin siya. Ngayon, sasabihin ng iba, baka kasi ganito ka, kasi pabor ka. Alam niyo, pinakamaganda, dali niyo sa Korte Suprema. Yan sinasabi ko. Huwag niyo paniwalaan ng opinion ni Atty. Tranquil, yung aking view dito, pero dali niyo sa Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema po ay may kakayanan. Sila po kasi ang nag-interpret ng batas, hindi ang legislatura. Hindi rin po ako. At hindi mga talking heads. Ang Korte Suprema, dalhin niyo po doon, mag-file kayo ng petisyon. Tapos tanungin niyo, ano ho ba ang tamang boto? Ngayon, dadagdagan ko, if I may share this, Atty. Galang, may iba sa kanila, baka naman ang Supreme Court, hindi naman i-resolve kaagad yan. Tapos na, di ba? Lahat ng tao may sasabihin Ako ang suggestion ko ganito. The fact that there is political noise around doesn't mean that the Supreme Court will listen. You have to file a petition, prepare a petition that shows to the highest court of the land that is so compelling that they will have to act. Kailangan, hindi pa pwede yung daldal tayo ng daldal, tapos hindi naman nilagay sa papel, tapos sisisihin mo Supreme Court. Ilagay doon, gandahan ng sula ang petisyon at ipatunayan doon. Kasi pag hindi nakita ng Supreme Court compelling yan, di na.
Kita niyo yung nakaraan. Siguro nakita, hindi niya nakitang compelling yung sa House, di ba? May mga petition final. I'm not second guessing the Supreme Court, pero hindi nila resolve. Baka may dahilan. Di po ba? Ganoon po yun. Pananaw ko. Alright, mahilang ho yan na sa inyong pananaw ho, dapat susunod pa rin. Ay, nawawala ka, Attorney Galang. At 16 ho, no, yung number na kailangan para makonvict si VP. Ito nga ho, malinaw ho, no, nasa inyo nga ho, sa inyong opinion ho na ayun ho, kailangan pa din mangibabaw yung konstitusyon at 16, no? 16 ho yung bilang na dapat para makonvict si Vice President Sara Duterte. How about, sir, itong si Senator Jinggoy Estrada? Sa tingin niyo ho ba while he is in, I understand, nakasuspend ho siya ngayon, no? Pero pwede ho siyang mag-join sa proceeding ho ba while in jail? Posible ho ba iyon? I don't think he could Kasi may mga desisyon na dyan ng Supreme Court na kung saan nag-apply na sila before, katulad dating Senator Trillanes na mag-participate sa proceedings kahit na 5 beses, meron na yan. Pero hindi allow ng Supreme Court. Pero liliwanagin ko, okay? Yung desisyon na yun ay walang kinalaman sa impeachment. Yun ay participation sa legislative process. Kasi baka ma-misquote ako di ba? Yun ay partisipasyon sa legislative process. So yung pagdating sa impeachment, wala pa. Kaya nga babalik pa rin ako dun sa usapin, kailangan ba na bumoto siya? Hindi niya kailangan bumoto actually Di ba nga kung gusto, if you're for the prosecution, kunyari ko for the prosecution, hindi nga siya makakaparticipate, hindi siya makakapagsalita. Hindi rin siya di ba? Yung opinion niya, di ba? This is just an objective discussion, di ba? The less one head talking. Kaya lang nga, at the end, di ba? Less one head talking kung sa tingin mo hindi sa'yo Pero ang punto kasi dyan, sino ba ang boboto? Kaya nga sabi ko, kung kayo ay hindi magkakasundo, baka magaling ka na dalhin niyo sa Korte Suprema. Dahil ang opinion ni Atty. Tranquil, hindi naman ganun ka-importante. Ang importante, opinion ng Korte Suprema. Pagdating po riyan. Alright, panghuli na lamang ho, no? We're hearing naman ho itong majority, Senate majority ngayon na ang gusto ho nilang maging presiding officer ay si Senator Cheese Escudero. So ngayon lang ho tayo nakita na hindi yung Senate President, if ever, ang magiging presiding officer. Posible ho ba yun, Atty. Salvador? Maganda yung tanong mo. Naitanong na rin sa akin yan, Atty. Galang. Pagbabasahin mo yung text ng Philippine Constitution, pagbasahin nyo, nandun din sa sinabi ko yun, Article 11, Section 3, Paragraph 5. Nakalagay doon, ito lang nakalagay that it will be tried, ang impeachment matatry ng ng Senado, and when the President of the Republic of the Philippines is in trial, ang presiding officer, Chief Justice. Walang expressly sinabi doon na Senate President. Ang Senate rules ang nagsasabi, Senate President. Kasi rin natatandaan natin, nung panahon ni CJ Corona, yung Senate President, if they decide among themselves, sa akin lang kung pananaw, if they decide among themselves na kung sino man yung magiging presiding officer nila, sa tingin ko wala namang vina-violate doon sa Constitution. Kasi nilagay lang nila yun kasi as a natural default mechanism, ang Senate President kasi talaga nagpe-preside, di ba? At galang siya talaga. That's a default mechanism. Besides, talaga sa lahat ng proceedings sa Senado, siya nagpe-preside. Pero pag binasa nyo yung provision ng konstitusyon sa text niya, ay hindi nakalagay expressed doon na Senate President naman. Ang sinasabi doon, kung ang presidente ng Pilipinas ang itatry ng impeachment, ang Chief Justice ang presiding officer. Alright, mahinaw ho yan at syempre madami pa ho tayong aabangan dito ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. Maraming salamat ho sa inyong oras, Atty. Salvador. Salamat rin, Atty. Galang, for the time. Salamat po.